So what's up mga pre? At welcome back ulit sa ating YouTube channel. So for today's video mga pre, bala ko sana sa labas mag-vlog habang nagmomotor. Maulan naman. Tapos kakalinis ko lang dito. So sayang naman yung linis ko. So dito na lang tayo. So syempre bago natin simulan ng lahat ng to mga pre, so intro muna tayo. So let's go! And yun na nga mga pre. So for today's video is i-share ko sa inyo after 9 months of using Rusi Pulse 150. So kamusta na nga ba siya? From performance, physical appearance, lahat ng pwede ko pang i-share ko dito, okay? So bakit ko nga ba ginagawa yung ganitong klaseng video? So syempre may iba tayong mga subscriber natin or nanonood na naghahanap ng reference kung kamusta nga ba yung motor na to, at yun nga gagawin nilang reference kung pasok ba sa mga qualities nila or sa paggagamitan nila. Okay? So bago yun mga pre, bibigyan ko muna kayo ng quick walk around kay Star after 9 months. Ano na nga ba yung itsura niya? So may mga binago ako na hindi masyadong mamahaling upgrade. So simple lang. Actually nagtanggal lang and then nagdagdag. So yun lang. So yun muna mga pre, quick walk around lang dito kay Star natin. So let's go. At so yun na nga mga pre. So nakita nyo yung quick walk around natin dito kay Star. So makikita nyo naman yung iba medyo may konting gasgas na. So normal talaga kahit anong gawin nating ingat. Meron talagang gagasgas dyan kahit anong gawin natin diba? Alam nyo yan, kahit anong gawin mong ingat talaga, may gagasgas dyan sa motor mo. Hindi man ikaw pero sad to say, basta, ayoko na sabihin. Basta yun. May papakita din akong video sa inyo. Actually, vlog ko yan dapat dito sa 9 months. About sa 9 months. Kaso, nung nagre-record ako mga pre, is yung mic pala natin sa GoPro is putol na. So, kahit anong gawin kong daldal sa GoPro natin is di na pala naririnig kasi nga putol yung mic. So, no audio in short. So pero siyempre gusto ko pa rin siyang i-share sa inyo kasi yun yung ways ko paano ko na-maintain yung motor ko ng sobrang good as new na performance niya through the buong 9 months. Through 2 years, wala pang years So buong 9 months, okay? So i-share ko siya sa inyo. Yung kadalasan kong ginagawa, and hindi na nga siya sikreto kasi alam na siya ng lahat. Ang nagiging problema lang, hindi magawa, hindi ma-apply. So ito siya mga pre. So yung video na yan is about lang naman sa pag-tune up kay Star. And wala lang, gusto ko pa rin share sa inyo. So panoorin natin mga pre. So let's go. So yun mga pre. So phone vlog muna tayo ulit. So dito na tayo kay kuya. And yan na. So pinalamig lang ng konti. Karating lang syempre, mainit-init pa yan. So yan. And change oil and tune up for today ang gagawin natin dito. So tinanggalan ni kuya ang compartment para mabuksan nyo sa engine at ma-tune up. So ayun yung engine mga pre. So dumi. Hindi ko nadala yung aking pang spray ng kalawang. Kalimutan ko. So nabuksan na mga pre. So wala pa rin sunog. Walang oil burn. All goods, malinis ang ating pag-maintenance. Labas na labas pa nga yung yung parang pagka niya. Di ba blue yan? Nagiging berde pag dumudumi So yung gamit ko nga pala mga pre, Yamaha na blue core na fully synthetic.
And ang partner nun sa gear oil is Yamaha lube lang din na yung ordinary lang. Yan. So kita nyo naman kung gaano kalinis yan. Dali. So yung isang cam natin. Hi. Yan. So nakakatawa dahil na-maintain ko siya. Oh, halos walang ka-burn oil burn old bar. Basta yun. Walang ka-burn holy boots. So ayun na. Bigay na yung pill. Pinargi siya. Ay, yan lang yung sukat natin. Sa maluwa. Tapos isa point na natin. Tapos sa ibaba ito pa. So yung taas lang talaga. Yung taas lang na gano'n, hindi katulad sa Sigma na pareho. Taas lang, ba't kaya? Mas mainit kasi yung exhaust, mas nag-i-expand yung bakal. Yung intake, hindi kaya Sigma dalawa sa kanya isa lang. Tsaka parang ang dali niya lang yung tune up yun kasi nakalabas lahat. Hindi ka na susungkit-sungkit. Sigma na. Wabi. Wabi, binalik pa. Yung sukat ng point 10, tingnan natin yung suwabi lang. Suwabi, point 10. Oh guys, ang init ng pwesto natin. Pinagpawisan. Sa baba na lang. So, shoutout ang init. Sa baba naman. Solid yung init. Ito yung intake yan, di ba? Yes. Ito yung exhaust. Okay, intake, exhaust. Yan. So, yung pillar gauge sa baba. Baka hanapin niya eh. Hipitan na lang ulit. Oh, goods na. Sukatin natin. Matratan to the max na naman. Yun. Okay. Tingnan natin mas malaki yung sukat kung papasok. Tigas. Kaya ako kahit yung sukat ng point 13 kung papasok. Yun, swabe lang. Oh, Mas goods. makapal ng konti. Tingnan natin kung papasok. Point 15. Ayaw talaga. So yun na, pinapalik na ni Kuya. And tapos na siya ma-tune up. So next natin mga pre is change oil. Isa nating second cam. Yan. Tulo. Kulay berde no? Hindi na blue. Pero Kulay berde na siya, hindi na siya blue. kailangan change oil. Oo. And kung tatanungin nyo ako mga pre, kung kamusta si Yamaha Blue Core sa engine ni Pulse, is para sa akin, opinion ko to mga pre, hindi ko kayo pinipilit or opinion ko to, sinishare ko lang. So sa akin, goods sa lahat na oil na nagamit ko, RS8, Shell Advance, pero dito ako sa Blue Core, nag-stick. Sobrang solid ng Blue Core mga pre. Yan, para kay Rusi Pulse. Kasi dyan siya tumahimik eh. Nung dito ko siya napansin na mas tumahimik. And mas naging goods na goods yung performance niya. So ayan, yung isa sinasalpa ko lagi sa Rusi Pulse ko. So ayan mga pre, so pagka drain ng oil doon, sabay change na rin ng oil filter. Yan. Oops, ayan na. Naupia tulo. Talang-tala pa yun. Init. Dumulas. Ang ganda pag may pintas, laging pag ng pintas, talang-tala. Yan, linis din sa loob bago isalpak ang filter. Yan. That's the quality service kahit bilad.
And goods. Okay. So ayan, balik na ulit. Yeah. So pagkatapos ma-drain ng oil filter, and yun na, salpakan na ng engine oil. And ayan si Yamaha Bokor. Ayan. Ipak. Ayan. So pag nilapitan nyo yun mga pre, kulay blue yan. Ayan. Kasi kakasihigupin pa ng ano niya, yung oil filter. Nakain pa yun eh. Ayan. And yun na, goods na. So nakalimutan ko video yan. So ayan, 850 yung laman. And then ayun na. Mag-1 litro na ba yung naipon ko. So yun mga pre, so kada change oil ko, yung natitira tinatabi ni kuya. Hanggang pag naipon, hindi yun na yung gagamitin sa susunod. Andyan lang. Iwan ko lang kay kuya, tinatabi niya. Hanggang sa mga 850. And then yung next change oil, libre na. Kakaipon natin. So pagkatapos ng change oil, gear oil naman tayo mga pre. So let's check. And nailusong ko to ng baha medyo medyo lang naman, kaya tingnan natin. Hindi, kulay pa din, kulay langis pa rin kulay gear oil pa. So yung ginagamit ko lang dito mga pre, yung ordinary lang na gear oil lang Yamaha. Wala namang problema yun basta lang, lagi lang magpalit. Huwag niyong paabutin ng 3 changes saka magpapalit. Lugi, kawawa motor dun. And ang mahal magpagawa niyan mga pre, hindi biro magpagawa niyan. So after ma-drain mga pre, so ayan na, sabak na ang Yamaha gear oil natin. So eto yun, yan lang, ordinary lang yan, no big names. Tumitikom. May butas pero tumitikom. Hindi matalas yung insights. Okay. Okay. Woo! 1 click. So all goods na, naibalik na yung puwan. Sabay start, paandar, paikot ng oil sa loob. So yun na nga mga pre, at nakita nyo naman. So ganun lang ako mag-maintain kay Rusi Pals. Tune up, change oil, and since naka-scooter na tayo, so galing tayong manual. So tune up, change oil, change gear oil, linis ng CVT, FI cleaning, yun. So yun lang, paulit-ulit lang. And then the rest, check na lang kung ano pa yung mga dapat palitan. So yun lang mga pre. At dako na tayo dun sa after 9 months, ano na nga ba yung mga nagawa ko rito or napalitan. Okay? So simulan natin sa umpisa. So dito sa part na to, sa ulo. So let's go. So dito mga pre, yun, tinanggal ko lang yung visor kasi di ko trip kasi ang liit lang So tinanggal ko, yan, pinalitan. So ang tanong nyo, kamusta yung hangin? So syempre may konting deflection pa rin naman since paangat to, pero syempre salong-salo ko pa rin yung hangin. So okay lang. Tsaka hindi naman tayo naglo-long drive everyday So pang long drive yun, dapat may windshield ka kasi para hindi ka pagod. So hindi rin naman tayo madalas yung talagang pangmalayo na tumatakbo ng 100 kilometro araw. 100 kilometers per hour. So okay lang naman na kahit walang visor din. And yun mga pre, so ang pinalitan ko na dito sa part na to is yung kanyang T-post bearing. So may kita nyo yan dito mga pre sa vlog ko. Ito. So pinalitan na namin to dahil malakas na yung alog niya pag hinatak mo siya ng atras abante. Pero pag pa sideways, walang alog. So walang tama yung wheel bearing. Yung sa T-post bearing lang talaga yung may tama. So pinalitan ko na rin yun. And ang kasukat nun mga pre, kita nga dun sa video is pang Mio. Pero not sure kung anong unit ng Mio kasi ang nakalagay lang dun sa
lagayan ng bearing is pang Mio lang. Kaya di na rin namin naitanong dun sa pinagbilan namin kasi nga binigay na lang at yun lang yung pinakamalapit na kasukat. And may anong oras na rin kasi nun, so kailangan na namin matapos. So yun lang mga pre. T-post pa lang yung nababago ko dito. And then busina. So yung busina natin mga pre, share ko na lang din sa inyo. So Shopee ko lang to binili. Hindi masyadong mamahalin. Normal lang, mumurahin lang. Yan. Sa Shopee ko lang nabili yun. And wala na ako masyadong pinalitan dito, pero nagdagdag ako ng axle slider. Yan. So safety ness, dagdag safety. And ang pinaka main concern ko talaga dito mga pre is itong moist. Okay. So pag bumabiyahe ako ng gabi mga pre, di talaga siya nawawala. Laging meron pag bumabiyahe ng gabi. Pero pag bumabiyahe ka ng tanghaling tapat or mainit, so nawawala siya. Nagiging clear naman. Pag umuulan lang at gabi, yun, kumakapal yung moist. So kung kayo mga pre, may ma-advise kayo kung anong pwede kong gawin na nagawa nyo na sa mga rusipals nyo or concern nyo rin to, or kung may nagawa na kayong solusyon, so comment down below nyo lang mga pre, baka pwede rin nating subukan. Okay? So and signal light sa harap, walang issue, all working kahit nababasa, okay. Kahit ibabad mo siya, kahit matutukan mo siya ng panlinis ng tubig, hindi siya malfunction. So all goods, all working. So siguro nakatago ng maayos yung wire nito kaya hindi masyadong nababasa. So yun lang naman yung mga bagay na ano ko dito sa harap na to. So wala na masyadong binago. And masasabi ko mga pre na matigas kahan ito, legit na matigas. So makikita nyo naman gas. So tumama tayo syempre. Sumalpok. So medyo matigas yung pinagsalpukan ko, stainless yun eh. So di siya nag-crack, pero nagkagas-gas. Parang kinain, parang kumagat. So matigas siya, I can say na matigas. Pero ito yung gusto kong masabi sa inyo na matigas siya, pero wag nyo nang ma-experience sana, okay? Okay na yung ako, wag na kayo. So dito, yun na, naglagay lang ng lever guard na pro topper yan mga pre. So may gas-gas na, alam nyo na kung bakit. Pro topper, bar and side mirror. So actually hindi to bar and side mirror, nalilipat din dito yan. Kaya hindi ko tinanggal to kasi if ever na syempre may checkpoint bawal, so lipat lang dito and then good to go na. Ganun lang, real quick. Yan, ganun din dito. So yan, nagmukha siyang mas mahaba tignan. Okay, nagmukha siyang mas maangas. Para sa akin ha, para sa akin. Kanya-kanya tayo ng preference. So dito naman sa loob ng 9 months di pa naman siya namumuti, unlike sa mga ibang motor na unlike sa mga ibang scooter na namumuti yung ganito. So hindi pa naman. Siguro kaya hindi rin siya namumuti kasi naglalagay ako ng basahan dito palagi pag umalis ako. So kaya siguro hindi rin siya namumuti. Pero mas maganda kung may cover kayo niyan, lagay nyo na lang din para mas okay. And battery mga pre, share ko na rin din. Battery still good. Battery. So nawawala yung mga pre pag pino-start nyo, nawawala yan. So ito battery is all goods pa rin mga pre. Ang ganda ng karga sa loob ng 9 na buwan. So pag natakbo, pumapalo ng 14, 4.2, 14, 13, 14.2, ganyan. Naglalaro lang doon. And gas consumption still the same. Makikita nyo yan sa vlog ko sa baba. Ayan, papakita ko dito. Still the same, 35 kilometers per liter. Currently 13,000 odo. Kaka-tune up lang, kita naman sa video kanina. And still good. Okay? So sige, let's go. Sa engine na tayo kaagad. So sa engine, kung makikita nyo sa in-upload ko na vlog dito na you must watch before you buy Rusipals. So sa part na yan, na-experience ko yung pamatay-matay si engine. Okay? Pero nung naglaon na ito mga pre, seryosong ano to seryoso tong sinasabi ko. Hindi to basta na-experience ko kasi. So pagkatapos nung buwan na yon, so nag 5 months, nag 6 months, 7 months. Ngayon mga pre, never ko na na-experience yung pamatay-matay na engine. Like pagka push start ko, tapos biyahe na papasok sa trabaho, hindi kahit huminto ako, hindi siya namamatay mga pre. Ang nangyayari, parang
bababa na lang konti yung idle, then babalik na sa normal. Then okay na lahat. Consistent na 1,500 yung RPM ko. Hindi ko alam kung anong nagawa ko or bakit nangyari. Hindi ko alam. So, parang bigla lang siyang okay, sige, hindi na ako maglolo ko. So, hindi ko na na-experience yung pamatay-matay ng engine. Magmula nung para pagtapos nung pang 7 months niya, and then ito na, pang 9 months. Hindi ko na siya na-experience na pamatay-matay. Okay? Lagi na siyang tuloy-tuloy kung umandar. And ito nga mga pre, yung pinaka kinaiinisan ko sa part na to. Pero okay lang din naman kasi pwede naman pinturan to. Pero naiinis lang ako kasi nung natapatan ko ng, meron kasi dito sa amin na yung Vendo car wash. Yung malakas yung pressure. So natapatan ko to. Nagtuloy-tuloy. sabi ko nabakbak ka ako. Tapos yun na, sabi ko bahala na. Kaysa hindi matanggal yung putik. So ayan, natanggal din yung pintura. So okay lang naman yan mga pre, napipintura naman yan. Okay. So pipinturahan na lang natin. And then L filter, lagi kong nililinis yan actually mga pre. Kada buwan binabaklas ko to. Or kada kada pangalawang palit ko ng oil. Kasi mabilis ko lang ma-reach yung 1,000 km. 1,000 odo eh. So yun nga pala mga pre, kada 1,000 km palit agad ako ng langis. So kada 2 times nun, naglilinis din ako ng L filter. So kaya may kung babaklasin ko man to, wag na ngayon kasi matrabaho. Dami babaklasin yan. So malinis pa rin yan, makikita nyo dyan. And yung shock still good. Ganda pa rin ng play kahit may angkas. Hindi sumasagad. All goods pa rin. And ito, ganun din, kada change oil, sabay, palit ng gear oil. And then wala namang problema. Oh, wala kayo maririnig dyan. Ang sekreto dyan mga pre, kahit hindi mamahalin yung ginagamit mong gear oil, kahit na simpleng gear oil lang yung ginagamit mo, ang usapan kasi dito, kailangan consistent kang nagpapalit ng gear oil. Kasi yung oil, meron din yung limitasyon na kung hanggang kilometer lang siya, pwede, or hanggang dun lang yung parang itatagal niya. Okay? So, pagka change oil nyo, sabay nyo na rin gear oil. Magkano lang naman yung gear oil? Nasa around 100 to 120. Ipagkakait nyo pa. Kaysa sa mahal magpagawa ng ganito, mga pre-transmission na tatawag ito. Basta, mahal magpagawa nito. So, uubusin yung pera nyo na ito. So, mas pipiliin mo bang gumastos ng malaki kaysa sa 100 pesos na kada change oil, palit na rin agad nito. Diba? So, yun lang. Pinaka-logic doon. And all goods dito sa part na to. Ito. Trip ko yun, maganda yung mabigat matigas yung kanilang kickstart. And mga pre, ito, gusto ko i-share sa inyo to. 9 months, hindi pa ako nagpapalit ng gulong. Tignan nyo, kalbo. So wag nyo akong gagayahin na. Kung tatanungin nyo ako, pre, ba't di ka ba nagpapalit? So hinihintay ko lang din yung pampalit. Di pa kasi pumapasok yung last pay natin. So hinihintay ko lang din yung pampalit. Yan na makikita nyo dyan, yan. Kalbong kalbo na. So yung 9 months na biyahe ko araw-araw, sulit na. Kasi magmula nung nabili ko itong mga pre, dinaily use ko na. And sulit na sulit yung stock na gulong sa akin. Sobrang tigas na yan mga pre, pero 9 months lang tinagal sa pang-araw-araw ko na paggamit. And yung brake shoe sa likod, kung tatanungin nyo, kung di pa ako nagpapalit, and actually wala na akong preno sa likod. Pakita ko dito. Yan, so makikita nyo dyan, wala na, sagad na. So di pa ako nagpapalit dahil hindi namin mabaklas to ni Kuya dahil sobrang tigas. So sabi sa akin ni Kuya, pag nagpapalit ako ng gulong, sabay ko na lang daw yung brake shoe dahil sobrang tigas nito. Di ko lang ba't sobrang tigas nito. Grabe yung pagkakasikip dito ng ano. Kasi magmula nung kinuha ko to mga pre, hindi pa yan nabubuksan. So grabe yung pagkakalak dito. Talagang ang tigas. Ayun, sagad na yung preno ko mga pre. Ayun, so, sobrang tigas, di mapalitan. And so ito, pinalitan ko yan kasi ayoko nung sobrang habang signal light. Nasasagi sa parking lot, so madalas mabali yung ganong signal light. So sa tail light sa likod, walang issue, di na mamatay kahit mababad mo pa yan sa tubig pag naglilinis ka. Di siya yung nagmamalfunction na kumikislap-kislap, hindi naman. And yun na, all working, and pati yung charger port nya doon gumagana pa rin. And wala, all I can say after 9 months, still good. Sobrang sulit niya para sa akin kasi talagang
Hindi ko naman siya nilalaspag, pero kasi syempre lagi mo ginagamit. Pero iniingatan ko pa din kasi syempre, kumbaga gamit mo 'to eh, parang mahal mo rin 'tong gamit na 'to eh. And yun nga mga pre, mabalik tayo sa engine, still good. Kita nyo naman pag tune up kanina kung gaano kalinis yung head. So na-maintain ko siya ng napakaganda. So para sa akin nakaka-proud yun dahil na-maintain ko siya ng maayos kahit na daily ko siyang ginagamit. Okay? And dito mga pre, dito tayo sa may bandang harap ulit. Nakalimutan ko sabihin na nakapagpalit na ako ng brake pad. Pero kapapalit ko lang na ito. After ng 12,000 odo. Yan. Ayun. Nakikita nyo yung kulay green dyan. Yan. Bagong brake pad na yan. So ang brake pad na pinalit ko ulit mga pre, kahit nasabi ko na, sasabihin ko ulit, isa pang NMAX na version 1 yung pang likod. Yan. Yan yung kasukat niya. Ayun. Saktong-sakto. Ayan o. Sakto. And sa harap mga pre, yung gulong niya still makapal pa din for 9 months na daily use. Kasi alam naman natin, di naman to masyado malakas makaupod. Yung likod talaga yung malakas. Kasi andun lahat yung bigat eh. Yung bigat ng engine, tsaka yung bigat ng rider. So yun lang mga pre. At sana sa mga nakapanood ng vlog natin na umabot dito, maraming salamat sa iyo. So sana nakatulong sa itong vlog ko, nakapagbigay ako ng idea. Okay? Kung planning to buy ba ng Rusi Pulse, naghahanap ka ng reference, sana makatulong to sa iyo. So yun lang mga pre, wag na wag nyo kalilimutan mag-like, subscribe, hit nyo na rin yung notification bell dyan sa baba para updated pa kayo sa mga susunod pa nating video mga pre. So yun lang mga pre, see you on my next vlog. Sheesh!